generation and men. So dito po na talagang makikita natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos na kung paano tayo ay iniligtas ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. At ito ay matatagpuan po natin sa teksto ng 1 Corinthians chapter 11 verse 18. Okay, babasahin ko po at manalangin po tayo mamaya. Sa mga napapahamak, ang sabi po, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa ating mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So tayo po muna ay manalangin. Let's connect our heart to God. O dakilang Diyos, o aming Ama, salamat. Napakabuti mo sa amin. Salamat, O God, sa pag-ibig mo, kung kaya kami, O God, ay nailigtas, Panginoon, dahil sa biyaya mo na napakasagana. Salamat, Lord, dalangin ko na makita namin yung aming mga sarili sa oras kong ito. Who am I before, O God, na nakilala ka namin sa aming mga buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita sa oras kong ito. Dalangin ko, Lord, na sa lahat ng nangangailangan, O God, kung ano man yung kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang kinakaharap, ano man ang kanilang problema na dinadala, sa oras pong ito, O God, kayo po ang malayang kumilos, O banal na Espiritu, sapagkat sa pakikinig namin ng iyong mga salita, dahil ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Kapag ito ay pinaniwalaan namin, tinanggap namin ng buong puso, at mag-sink in ito sa aming mga buhay. Higit sa lahat ay malakaran po namin. And Lord, mag-expect po kami, O God, na meron kang gagawin through your words. Thank you, Father God. Lahat po ng papuri, parangal, pagsambat, pagdakila, yan mo ako ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang mailatag ang nais mong iparating na mensahe mo sa oras pong ito. Lord, dalangin po, O God, nagising ang aming espiritu dahil sa iyong mga salita na aming mapapakinggan sa oras pong ito. Ito po, O God, ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito natin makikita ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao. Bagamat ang tao ay may choice na tinatawag na piliin kung ano ang gusto niya, ang sumunod sa Diyos o hindi susunod sa Diyos. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ay grabe talaga yung pagmamahal niya, yung pag-ibig niya sa tao. At sinabi nga sa kanyang salita sa John 3:16 na kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, grabe dahil sa pag-ibig ng Diyos ay talagang andun yung yung assurance po natin, kasiguraduhan na yung bagamat tayo ng mga tao ay nagkasala, nagkulang, maraming mga nagagawang kapalpakan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang sabi po, ano ang sabi doon? Ang part natin ay maniwala lang. Sumampalataya tayo ay hindi tayo mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang Diyos ay binigyan niya talaga ang tao ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. So alam na po natin ang nangyari na since then na nagkasala ang tao ay ang ginawa ng Diyos dahil mahal niya ang tao, ayaw niya nang mapahamak, so nagpre-plan kaagad ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Nang ginawa po ni Jesus, Jesus died on the cross for our sin. Para namatay si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, sa cross ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan, para maibalik yung relasyon natin sa Diyos. At ito ang pinakamagandang nangyari po sa ating mga buhay. So, ang ginawa ng Lord Jesus took our sins on Himself and covered us with His righteousness, making us fully forgiven and fully accepted by Him. So, sa madalit sabi, nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos o nakapanumbalik ang tao sa Diyos.
dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, na dinala niya, kinuha niya, binata niya ang lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng sumpa sa ating mga buhay ay kinuha na niya, napagtagumpayan na niya ito, kaya doon po na nagkaroon tayo ng access na nakabalik po tayo sa Diyos. Para alam niyo po, para lalo natin ma-appreciate yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, ay kailangan po nating malaman before we became Christian, ay dapat maintindihan natin who am I sa paningin ng Diyos. So, una kung sino ang tao sa paningin ng Diyos, una po ay we are enemies of God. Grabe, So, nung dati, ang mga tao nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo ay kaaway ng Diyos. Tayo ay kalaban ng Diyos. Grabe, So, sabi po sa Romans chapter 5, verse 10, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Wow, thank you Lord, praise God. At ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. So yan po, dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, ay naging kaibigan po tayo ng Diyos. So tignan nyo, dati tayo kaaway ng Diyos. Alam niyo po ba, kahirap po sa natural na buhay po natin, sa physical po natin buhay. Kapag tayo po ay may kaaway, di ba kahirap? Hindi ka talagang hindi ka talagang, wala kang kapayapaan, wala kang kapanatagan. Dahil po, meron kang kaaway. Pero salamat, ganyan po ang tingin ng Diyos sa atin, naging kaaway niya tayo nung since then, nung nagkasala ang tao. Pero salamat sa Diyos dahil sa pag-ibig niya ay naging kaibigan niya tayo. Itinuring niya tayong kaibigan dahil po sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jesucristo na ibinigay para sa atin para lamang po tayo ay mailigtas. So yan po, kaya napaka-importante na makita natin, ma-appreciate natin yung kaligtasan na regalo ng Diyos sa atin. Grabe, hallelujah, thank you Lord. At naging kaibigan tayo ng Diyos. So ngayon, nagkaroon tayo ng access, dahil kaibigan na tayo ng Diyos, ay talagang napakasarap po na maging kaibigan ang Diyos kasi kapag mayroon kang problema, i-open mo lang sa Lord. Miyak ka lang sa Lord. Bigay mo lahat sa Kanya kasi kaibigan niya tayo eh. So ang kaibigan, ang tunay na kaibigan, kailanman ay hindi kanya iniiwanan. Sa panahon na kailangan mo siya, andyan siya, nariyan siya lagi, kagaya ng Panginoon. Ganyan po ang Diyos sa buhay po natin. Amen. So mag-comment naman po kayo sa box kung kayo po ay nakaka-relate o nakikinig o baka naman inaantok na tayo, huwag tayong matulog kasi mas masarap po makinig ng salita ng Diyos. So yan po ang ating katatayuan. Who am I sa paningin ng Diyos? Yun pa yung una, we are enemies of God. Pangalawa, we are helpless. We are helpless. Sabi po sa Romans 5:6, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord, sa panahong itinakda ng Diyos. Yan po. So, ang ginawa ng Panginoon ay yung pagkamatay niya sa cross ay napakahalaga na talagang kailangan po natin laging tatandaan na bumalik tayo, go back to the cross because there's a power of the cross. Yun po, we are helpless. Wala talaga tayong magagawa. Wala tayong kakayanan. Wala tayong na dahil lahat tayo ay mapupunta sa kapahamakan. Hallelujah. Hindi tayo yung kaparusahan. Grabe pero salamat sa Lord dahil namatay po siya. Dahil sa pagkamatay niya, tayo po ay nagkaroon ng buhay, na bagong buhay at buhay na walang hanggan. So pangatlo po, we are ungodly. Sabi sa Romans 5:6, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. So sa Romans 5:6,
dito po ay tinutukoy niya po rito na we are ungodly, we are sinners sa harapan ng Diyos. So, pag sinabing we are ungodly, dati ang alam ko noon, konting patutuan po, dahil alam ko dahil nagsisimba ako tuwing linggo, ang alam ko maka-Diyos na ako. Pero noong nabasa ko ang salita ng Diyos, so doon po ako nabuksan na yung nasa mindset ko ay maka-Diyos ako. Pero yung ugali ko ay hindi po siya maka-Diyos. Hindi po siya yung laging sinasabi na nila Pastor Dong na hindi siya fit sa sinasabi mo at sa ginagawa mo. So magkabalinto na. So yun po, salamat sa Lord dahil binuksan niya ako sa katotohanan, dumating yung kanyang salita sa buhay ko. So yan po yung sinasabi sa Romans 5:12, 5:6 that we are ungodly, we are sinners. Nang wala tayong kakayahan, wala talaga tayong magagawa. Dati dahil yung alam natin, okay lang yung ginagawa natin, okay lang yung magsinungaling, okay lang yung magmura, kasi ganyan din ako, palamura talaga ako. Pero salamat sa Diyos, dumating po yung habag niya sa buhay ko at dumating yung katotohanan, yung kanyang salita. Nabuksan po ako sa katotohanan at yun po yung nagpalaya at nagbago sa buhay ko. So yan po, una po, we are enemies of God. Ulitin ko, we are enemies of God, we are helpless, we are ungodly, we are sinners. Yan, panglima po, and mas matindi po ito, we are lost. Sa Matthew 18 verse 11, sinabi po niya rito, Sa Matthew 18 verse 11, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Wow! Yan po yung reason kung bakit po naparito ang ating Panginoong Hesus, kung bakit po siya pinanganak bilang tao. Dahil, ang sabi po niya rito, ang purpose na naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Salamat sapagkat isa tayo sa nawawala dati, pero nasumpungan tayo ng Diyos. So kailangan po, we need to appreciate, pahalagahan po natin kung paano po yung ginawa ng Diyos na kabutihan sa buhay natin. Ingatan po natin ito, yung kaligtasan na tinanggap po natin. Dahil may mga tao na nakakilala na sa Lord, kumbaga ay nasumpungan na nga, pero alam niyo po, may mga real life, real talk, may mga nakita ko po talaga na mga Kristiyano na talagang nagwawala. So, anong gagawin natin doon? So, hayaan natin magwala. Ang gagawin lang natin, pag may nakita po tayo mga kapatiran na ganun, ay ang magagawa lamang po natin na ay ipanalangin po sila. Dahil napakahirap, nasumpungan na nga, tapos nagwawala pa rin. So, hayaan nating magwala kasi mapapagod din po yan. Kaya nga, sabi nga ni Pastor Dong, yung panalangin niya, na mapagod sana ang tao. Dahil kapag napagod ang tao, wala rin talagang ibang pupuntahan at uuwian, kundi ang Diyos. Amen po. Sa pang-anim, who am I in the sight of God? We are poor. Sa Revelation chapter 3, verse 17, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay, at wala ng pangangailangan. Ngunit, hindi nyo alam, ang sabi ng salita ng Diyos, nakaawa-awa kayo, dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. So, ang tinutukoy ng Lord dito ay yung spiritual na poor in the spirit. We are poor before. Na alam ng tao dahil ito yung yung kayamanan sinasabi ng mga tao dahil siyempre mayaman na sila sa material na bagay, marami silang mga pera, ipon sa bangko, marami silang mga ari-arian, na mga malalaking bahay. Pero alam niyo po ang sabi niya dito, in the spirit, pero sabi po, ngunit hindi niyo alam
nakaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. So praise God, dahil nakita natin yung ating katatayuan before, na ang alam ng tao, kaya nga ito yung sinasabi ni Haring Solomon, na vanity, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Pag-impok man tayo ng maraming mga material na bagay dito sa mundo, na ang sabi nga, kapag tayo namatay, wala naman tayong madadala. No matter what, if we gain the whole world, if we loses our own soul. So ang tinutukoy po dito, kailangan po natin na ang nasabi ng salita ng Diyos na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Gaya po ng ginagawa natin, sa every day, from Monday to Saturday, meron tayong daily life sharing. Meron tayong maraming mga kapamaraanan ng Diyos na ang tao ay kailangan, lagi po niya itong pinaparimain, lagi niya po itong pinapaalahalahanan na ang tao talaga ay kailangan tayong magpatuloy na makipagrelasyon sa Diyos. Dahil ito ang ating buhay. So, kailangan po, anong mensahe po sa atin dito? Sa Revelation chapter 3 verse 17. Kailangan po magbantay tayo. Wala tayong ibang gagawin kundi mag-evaluate tayo lagi sa ating mga buhay, lalo na sa ating buhay spiritual. Kumusta na po ang ating relasyon sa Diyos? Kumusta na po yung ating aandap-andap na ba o yung ating ilawan? Kumusta na po yung may fuel pa ba? Nag-aapoy pa ba o aandap-andap na o patay na? So ito yung sinasabi po niya na kailangan po na, sabi ng Lord, guard your heart for it is a wellspring of your life. So wala tayong ibang babantayan kundi ang ating buhay, ang ating puso, dahil ito ang buhay po natin. Amen. So yan po, kailangan natin po ang Diyos. Kailangan po na tatag tayo, kailangan po tayo magpakalalim, kailangan po na mag-umapoy yung fire natin sa paglilingkod ng Diyos. Dahil buhay na po natin ang maglingkod sa Diyos. Since then natanggap natin ang katotohanan, tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. At pang-pito, kung sino ang tao, grabe kapag talagang alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, Lord, napakabuti mo. Grabe talaga ang sitwasyon ng tao nung nakapasok po ang kasalanan. Grabe yung kasalanan na consequence ng kasalanan na namana po natin sa ating mga ninuno. Walang iba po kundi sila Adan at Eva. Hallelujah. Salamat na lang sa Lord dahil sa pag-ibig po niya. Pang-pito po ay we are blind. Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nag-ahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So alam niyo po ba na yung ginagawa po natin every morning, na tayo po ay merong morning prayer, na ito po yung pinag-pray natin lahat ng bansa, lahat ng mga tao, lalo na po yung mga wala pa sa Panginoon, yung mga lost souls, ay dahil ito yung kailangan, dahil ang ginawa ng demonyo ay binulag niya ang kaisipan ng tao. Para sa ganon ay yung hindi nila makita yung napakagandang plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. So ano yung solusyon? Ito yung ginagawa natin. Kaya nga, there's a power in prayer po, in prayer in togetherness. So dahil all truth are parallel, kailangan ay meron munang mangyari sa spiritual, na ma-cleanse muna sa spiritual at magmamanifest ito sa natural. So we need to pray more. Magkaroon tayo talaga ng malalim na pananalangin that we stand in the gap in behalf, lalo na po sa mga lost souls, sa mga wala pa sa Panginoon, na kung paano po na bago tayo nakakilala sa Lord,
ay meron din po talagang ginamit ng Diyos. Meron din pong nananalangin, nagtiyaga na nag-pray po para sa atin, para tayo po ay nabuksan sa katotohanan. Kaya nga, yung purpose po ng buhay po natin, na tayo po ay pinili ng Diyos, nakakilala sa Panginoon, yung very purpose of our life is to preach the gospel. Talagang wag tayong mahiya, kagaya po ng ginagawa, nakakatuwa po yung mga ginagawa po ng mga kape at pandasal, at talagang tuwan-tuwa ang Diyos dahil sabi nga, isang kaluluwa lang ang magsisi at magbalik loob sa Diyos, ay libo-libo at laksa-laksang ang angels ang natutuwa sa langit, nagdiriwang. So kapag maraming kaluluwa, mas maraming natutuwa, lalo na ang ating Diyos, para hindi po masayang yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil ito yung ginawa ng Diyos, inalukbungan niya, talagang binulag niya ang kaisipan ng tao upang hindi marinig ang salita ng Diyos. Pero alam niyo po, dahil naniniwala ako na ang salita ng Diyos, kapag pinapahayag natin ito, there's a power in the word of God, na kapag narinig ng tao ang salita ng Diyos, so doon sila mabubuksan sa katotohanan, mag-i-start yung kanilang pananampalataya sa ating Diyos. Amen po. Kaya wag po tayong magsawa na mangaral, ipahayag ang salita ng Diyos. Preach the gospel in season and out of season. Kasi darating ang panahon talaga kapag, lalo na nasa sitwasyon tayo ng end times na hindi na to pakikinggan ng tao ang salita ng Diyos, dahil it is written in the Bible. So habang may panahon pa, habang may pagkakataon tayo, sabi nga, ay i-grab po natin. Huwag nating sayangin, araw-araw ay kailangan po nating ipahayag ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao. So pangwalo, we are under God's judgment. Sa John 3 verse 36, ang sabi po niya rito, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Hallelujah. So, meron pong kondisyon ang Lord dito, Ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay magkakaroon talaga ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Mark 16:16, ipangaral natin ang salita ng Diyos, ang maniwala at mabautismohan ay maliligtas, ang hindi maniwala ay parurusahan. So ulitin ko, dito po natin talagang lagi talaga na ipahayag talaga natin, huwag tayong magsawa na i-share ang gospel ng Lord. Salamat sapagkat tayo po ay iniligtas ng Lord, na we are not under God's judgment, na nagkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay nung time na tayo ay sumampalataya sa ating Diyos na buhay. At nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po. Sagot naman po kayo dyan. Kamusta na kayo? Nakikinig pa ba kayo o inaantok na? Hey, gising, sabihin mo, gising. Gising, gising. Yan, okay? So, ito po yung sitwasyon po natin dati. Pero salamat sa Lord, meron pong 14 kasi na isi-share ko, who am I in the sight of God, before na tayo po ay nakakilala sa Lord. At dito natin ma-appreciate yung kabutihan at katapatan ng Diyos. Number 9 na po tayo. Okay po? We are dead through our sins. Sa Efeso, chapter 2, verse 1, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Wow! Praise God! Sabihin mo, thank you, Lord! Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Yun. Kaya may purpose talaga ang Diyos. Bago po niya tayo nilikha, ay meron na po siyang napakagandang plano sa buhay po natin. At yan po ay
alam na po natin, lagi pong sinasabi, sinishare sa atin sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future." Wow. So yan po, yan ang purpose ng pagkalikha ng Diyos sa atin. At sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon tayo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Para ano ang purpose? Ano ang reason para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos? Bakit tayo nakakagawa ng kabutihan? Dahil bunga na lamang ito ng pananampalataya natin sa Diyos, ng pakikipag-isa natin sa Diyos. Kasi we are nothing, amen? Walang-wala tayo. Talagang sinabi po nga dito sa Ephesians 2:1 na yun yung purpose ng pagkalikha niya sa atin. So we need to receive it, amen? Yung 100% na pananampalataya natin sa Lord. At yung pananampalatayang ito ay kailangan ay merong kalakip na gawa. Dahil laging sinasabi po ng ating mga pastor, faith without action is dead. Kapag yung pananampalataya natin ay may gawa, ay nagpapalaya po ng buhay. Parang ginawa po sa atin, sa buhay po natin. Nung nananampalataya tayo sa Lord, ay napalaya po tayo, gumaling po tayo. Amen. So alam niyo po ba na una po na talagang pinakamagandang ginawa ng Diyos sa buhay po natin ay una noong nakilala natin ang Diyos at tayo ay nakalaya. Tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas at siya na po yung nag-take over sa buhay natin kaya napaayos, nayayos, na-realign ang buhay po natin. Salamat sa Lord. Ano po? So kailangan lagi po tayong magkaroon ng attitude of gratitude. Laging magpasalamat sa Lord. Kahit na may problema, magpasalamat ka sa Lord kasi pagpapala yan. Yan nga, kung may mga problema ka ngayon, malaki man yung problema mo, bigay mo sa Lord. Problem goes up, blessings comes down. Amen. So yan po. So wag tayong magpatuloy lang po tayo sa Lord, magpakatatag tayo. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoon, lahat ng nakipag-isa sa Kanya ay nagkaroon ng kapayapaan at kapanatagan, nagkaroon ng magandang buhay. At sabi nga, laksan ninyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po yung sinasabi sa John 16:33. So, kailangan po na alam natin kung paano i-handle ang mga problema o anumang mga pagsubok na dinadaanan o kinakaharap po natin. Lahat po ay pagkatiwala natin ito sa Lord. Amen. Pag mong buhatin kasi hindi mo kaya. Pag ito'y nilagay mo sa balikat mo, ay mahirapan po tayo. Amen. Pero kapag ito'y binigay mo, pinagkatiwala mo lahat sa Lord, ay magaan lamang po gaano man kabigat ang problema mo, gaano man yung mga pagsubok na dinadaanan mo, ay, sabi ng Lord? Rejoice in the Lord. Maging masaya pa rin tayo. Andun yung kapayapaan sa puso natin, andun yung kagalakan sa puso natin sa panahon na humaharap tayo ng mga iba't ibang pagsubok. Dahil yan po yung ingredients ng ating buhay. Amen po? Pinapadaan tayo sa mga matitinding pagsubok upang matest yung ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Pang-sampu po, we are foolish. Wow, slave to passion. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Titus 3 verse 3. Sapagkat nung una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuhayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinaputan tayo ng iba at kinaputan din natin sila. Ito yung kapag sabi nga, ngipin sa ngipin. Di ba? Pagka may kaaway ka before, talagang lumalaban ka. Lintik lang ang walang ganti. Yan yung mga word ng mga tao, no?
Tayo din po, noong hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. So grabe yung ginawa ng demonyo sa buhay ng tao. Kaya ang demonyo, hindi yan nagkuka sirain ang buhay mo. Talagang ang goal po, alam po natin na ang goal ng demonyo ay naparito siya para wasakin ang buhay mo, nakawin at patayin. Pero salamat sa Lord dahil may Diyos tayo na naparito din po siya upang bigyan tayo ng isang John 10:10, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. So nakikita natin ngayon yung sitwasyon po natin before. At sa oras na ito, grabe, magpasalamat tayo sa Lord. Sabihin mo, thank you Lord, dahil dumating yung habag mo sa buhay ko. Dahil tingnan nyo, yung sitwasyon po, na talagang grabe yung hindi naglalaro ang demonyo sa buhay ng tao. Totoo po siya. Talagang yan po ang kanyang goal, ang mangwasak at sirain ang buhay ng tao. Pero salamat sa Lord dahil tayo ay pinalaya niya. Sabi nga, kung hanggang ngayon Kristiyano ka na at meron ka pang masamang isipan at pagkainggit, ay nako, mag-evaluate ka kasi ayan ay sign of immaturity. Kailangan po mag-mature na po tayo. Amen. Rise up. Mag-rise up po tayo. Amen po. Para tayo ay kagamit-gamit ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil ang buhay ko, sabihin natin, Lord, gamitin mo ang buhay ko. Gusto kong magpagamit sa'yo for your glory, para po sa kanyang kaharian. Para maraming mga buhay din po ang mabubuo. Kagaya po natin, na habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, may proseso ang Diyos sa atin, binubuo tayo, hinuhubog tayo, minomold tayo, ini-equip po tayo hanggang makita yung wangis ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Okay po? Nakaka-relate po kayo? Grabe yung sitwasyon natin before pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Yun po, yun mga sabi ni Ate Kasi. Ate Kasi, Amen. Thank you, Lord. Dumating ang habag niya sa atin. Yes, totoo po. Alam nyo, kung hindi po dumating yung habag ng Diyos sa atin, who am I? Sana kaya tayo ngayon? Pero salamat. Yan yung ipagpapasalamat po natin sa Diyos, na yung habag, grabe yung habag ng Diyos sa buhay ng tao. At alam niyo po, hallelujah, grabe din talaga ang tao. Kahit na kung minsan, kapag hindi tayo aware sa mga ginagawa natin, hindi natin nababantayan yung ginagawa natin, yung puso natin, kahit Kristiyano na tayo, kahit matagal na tayong mananampalataya sa Lord, kapag hindi talaga natin nagawa yung ating part, hallelujah, na talagang babalik po tayo sa dati po nating pagkatao. Kaya gawin po natin yung ating part. Ano yung part natin? Magkaroon talaga tayo na lalo natin palalimin yung ating relasyon sa Lord, maging close tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating hahayaan, gaano man tayo ka-busy, mga kapatid, gaano man tayo ka-busy sa mundo, sa ating mga trabaho, sa business mo, wag po nating kalimutan, una talaga, priority natin ay ang Diyos na buhay. Aray ko. Hallelujah. Amen. So, ito po ay reminder po sa atin. Huwag na tayong bumalik sa dati. Huwag na tayong magpaalipin pa. Kasi pinalaya na tayo ng Diyos. Amen. Tayo malayang-malaya na. Amen po. At ang kalayaang ito ay patuloy natin gamitin para sa ikararangal at ikapupuri ng ating Diyos na buhay. Magpagamit po tayo. Napakasarap po mga kapatid ang maglingkod sa Diyos. Kapag naintindihan po natin na buhay na nating maglingkod sa Diyos, anuman ang ating dadaanan, anuman ang ating gagawin, ay wala lang ito dahil may joy
meron pong kakayapaan, may kagalakan sa puso natin. At kapag ito'y ginagawa po natin ng buong puso, wow, may inspired po tayo na lalong magpatuloy na maglingkod at magpagamit sa Diyos. Habang tayo dumadaan ng mga mabibigat, matitinding pagsubok, lalo tayong lalapit sa Diyos. Amen. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti siyang lagi. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nang sabi po niya, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po, kahit na marami tayong kapalpakan, marami tayong mga nagagawang hindi tama, marami tayong pagkukulang sa Diyos, God is faithful pa rin. Amen. Hallelujah. Pupuspos na po ako. Amen po. Hallelujah. Dahil napakabuti po ang Diyos sa buhay natin. Napakasarap alalahanin yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. At ito yung laging mag-inspire sa atin na anuman ang hamon sa ating buhay, magpatuloy po tayo. Serve God is our great reward. Amen. Number 11 po, we are all doing evil deeds. Ito po yung ating ginagawa before. We are all doing evil deeds. Colossians 1:21, sabi po niya rito, noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Amen. So, salamat uli sa ating Panginoon dahil napakasagana yung biyaya ng Diyos sa atin, lalo na yung kanyang habag. So, nakita po natin, totoo naman, di ba? Napakalayo natin sa Diyos. Kaya naman pala, kahit anong gawin natin, pagpupursige, kahit anong ginagawa natin sa buhay, wala pa rin successful, hindi pa rin tayo nagtatagumpay kasi meron pong hindrances. Ano yung hindrances? Yung kasalanan po na nagagawa po natin. Pero salamat dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Tayo'y napalaya. Amen po. Pang 12 po, we are far from God. Yan. Efeso chapter 2, verse 13. Meron po ba tayong natututunan? Nakaka-relate po ba tayo? Mag-comment naman po kayo sa comment box para shout out ko po kayo. Amen. Hallelujah. Gising pa ba kayo? Oh, diba? Pagka natutulog ka na, purutin mo yung sarili mo mismo. Wake up. Kailangan po natin ng disiplina. Amen. Sabi po ni thank you, Lord. Sabi po ni Cedric Cabe, thank you, Lord. Okay. Last muna tayo na po. Ay, mga comment nyo po ay sabi po ni ayan. Okay. Si Pastor Walter Faustina. Hello po, Pastor. Ang sabi po niya, Amen. We're delivered to glorify God. Preach on, Pastora Ella. Amen po. Yan pang buhay natin, Pastor. Hallelujah. Alam niyo po ba, ito po patotoo ko, na noong talagang grabe yung first love ko sa Lord, yung kainitan ko, yung fire ko sa paglilingkod, ganyan naman talaga, nung bagong nakilala natin ang Diyos, grabe talaga yung fire mo, na hindi mo talaga tinitignan kung ano po yung reaksyon ng mga tao. Alam niyo po ba, nakarelate ako sa sinabi ni Pastor May noong sino nang nakaranas ng mangaral sa bus, sa bus ko. Totoo po yan kasi alam niyo po, sumagot ako pastora, sabi ko, pero sa isip ko lang, di ako nagpan sa comment box. Pero alam niyo po ba na noong 1997 po, that year, ay talagang, kasi malayo po sa bahay namin ang Rojas. So, habang nagbibiyahe ako, pag pumupunta ako sa Rojas, kasi kapag may meeting po kami, ganun, ay sumasakay ako ng minibus. Minibus po muna yung uso noon. Wala pang van.
Ngayon ang nangyayari, ang ginagawa ko talaga, pumupunta ako sa harapan. Kung minsan talaga sinasabihan na, kumbaga ay nagpapaalam ako sa driver. Sabi ko, pwede po bang mangaral ng salita ng Diyos? Okay, sabi naman po. Di, ang ginawa ko, tumayo na talaga ako. Wala akong hiya. Alam niyo po ba, sa pangangaral ng salita ng Diyos, kailangan wala tayong hiya. Amen. Amen po. Kasi yan ang buhay po natin. So, dyan tayo nabuhay, dyan tayo nakalaya. Amen. Nung dumating yung salita ng Diyos sa buhay po natin. So, alam niyo po ba, nangaral po ako talaga mula Rojas hanggang Alicia. Alam niyo, mga 1 hour travel po yun. Talagang nangangaral ako, non-stop nangangaral po ako. Hindi ko po ikinaya. Kasi di ba sa mga ibang bus kasi may nangangaral na pagkatapos humihingi ng offering. Eh ako sabi ko, ako po yung mangangaral ng salita ng Diyos na hindi po ako hihingi ng offering kasi tinanggap kong libre ang kaligtasan ko. So ipapahayag ko naman ang salita ng Diyos na libre, sabi ko. So wag kayong mag-isip nahihingi ako ng offering sa inyo, hindi po, sabi ko. Ang nais ko lang ay pahayag ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay ko at yung gusto niyang mangyari sa buhay ng tao. So pinangaral ko talaga yung John 3:16, yung about sa salvation. So alam niyo pagbaba ko, ang reaction ng mga tao, may nakikinig, may nakafocus, merong hindi. So yan naman talaga ang reaction ng tao na makikita natin. May hindi maniniwala, ganun po. Iba-ibang reaction. Pero huwag tayong titingin doon, ang ginawa ko nung bumaba na po ako, may bumaba po, nakasabayan ko pong bumaba. Alam niyo po, sa totoo lang sabi niya, sinake hand po ako, salamat, dahil na-bless ako sa senior mong salita ng Diyos. O tingnan niyo, no? So, ang part lang natin ay mangaral. Part ng Diyos na kapag naipahayag ng kanyang salita, part na niya yung salita niya kung paano magmamanifest at kung paano magkaroon ng buhay at kapangyarihan sa buhay ng tao. Amen. Amen po. So, patuloy po tayong mangaral ng salita ng Diyos. Huwag tayong mahiya. Okay, so pang 13, we are without hope. Ephesians chapter 2 verse 12. Alalahanin nyo rin na noon ay hindi nyo pakilala si Kristo, hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos. Oh, grabe. Nabatay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Yes. Before talagang walang kapag-asa ang ating buhay. Nasa worst po, kumbaga pariwara. Sabi ko nga, Lord, nung nakilala ko ang Diyos, Lord, dahil 1996 po ako nakakilala. Ba't ngayon lang, sabi ko. Sana noon pang bata ako para hindi na ako nakagawa ng maraming kasalanan. Pero alam niyo, di ba, sabi ng Lord, tinakda ng Diyos ang tamang kapanahunan po natin. Salamat dahil nakilala natin ang Diyos sa buhay natin. Dumating ang Diyos sa buhay natin. So nagkaroon talaga tayo ng panibagong buhay, kagalingan. Pangalawa po na natanggap ko talaga, proven and tested ko, nung natanggap ko talaga yung healing. Patuto ko po, dahil sa paniniwala ko, naniniwala ako ng Diyos naglagay sa puso ko yung faith of God. Kasi before, nung hindi pa ako nakakilala sa Lord, meron na akong dating history ng UTI. So, noong nakakilala na ako sa Lord, tinest po ako, naniniwala ako na inalaw ng Lord, tinest po ako. So, nangyari po sa akin, ang naging impact po sa akin ay naparalyze ang aking buong katawan. Naparalyze ang aking buong katawan. So, ang nangyari po ay talagang hindi ako makakilos, hindi ako makagalaw. Napakahirap. Sabi ko talagang nag-cry out ako sa Lord. Miyak ako sa Lord, Lord, sabi ko, nakipagtipan ako sa Kanya, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. So, anong sinabi ko sa Kanya yun, so, hindi po dumating sa isip ko na magpadala sa doktor o uminom man ng gamot. Dahil naniniwala ako na merong nais ng Diyos na ipinakita po sa akin na himala. Alam niyo po ba nung
nagpre-pray ako, humingi ako ng tawad. Siyempre kasi may mga kasalanan tayong mga nagagawa. Dahil kahit nung nakakilala na tayo sa Lord, hindi po tayo perfect agad, ano? Meron at meron pa rin tayong nagagawang kasalanan, sinasadya man o hindi. Kasi proseso po yan sa ating buhay. So, ang nangyari po ay talagang humingi ako, Lord, sinabi ko, maglilingkod ako sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala. Sabi ko. So alam nyo, ang binigay ng Diyos sa akin, binigyan niya ako ng instruction, nasa James chapter 5 verse 17 to the following. Sabi niya, ipatawag mo ang matatanda ng iglesia at ipanalangin ka, sabi ko. So nung talagang pumasok sa isip ko po yun, sinabi ko sa pinsan ko na nagbabantay sa akin, kanya, sabi ko, tawagin mo sila pastor, yung mga elder, kasi magpa-pray ako. So, tinawag sa madalit, sabi, dumating po sila, nakita po nila yung sitwasyon ko, namumutla, kasi talagang maghapon magdamag eh. Alam niyo po ba na pag iihi ako, grabe talaga yung talagang, yung ano mo ay talaga na hindi ka talaga makagalaw. So, ang ginawa po, binaba po ako. Ngayon sabi po ni Pastor Claudio, Pastor Nelson, dalhin na natin siya sa hospital. Sabi, hindi, sabi ko. Pastor, hindi, sabi ko. Naniniwala ako na may gagawin si Lord. So, in-honor po nila yon. Siniran po ako about faith, pinalakas po yung pananampalataya ko lalo. Tapos, ang sinabi nung naramdaman na po na andun na yung presensya ng Holy Spirit, ang sabi ni Pastor sa akin, Claudio, sige, tumayo tayong lahat, sabi. Sabi nung pinsan ko, kaagad na mag-release, pati si Ate Ella, hindi niya kaya. No, sabi niya nga, kaya niya yan, sabi niya. Alam niyo, nung narinig ko yung word na kaya niya yan, tinulungan ko rin po yung sarili ko, tumayo talaga ako, nakatayo po ako, at nung pinag-pray po ako, na-slain ako, natumba po ako, at ang instruction ng Holy Spirit kay Pastor Claudio, patayuin mo siya, pa-exercisein mo siya, taas, baba, taas, baba. Alam niyo, nung nagtatakbo na po ako talaga, Lord, thank you Lord, buhay ka talaga, buhay ang salita ng Diyos. Wow, grabe, natanggap ko instant po yung healing. Nakalakad, nagtatakbo na po ako. Ganun pala, grabe pala talaga, totoo pala ang salita ng Diyos. Totoo po ang salita ng Diyos. Buhay siya at makapangyarihan kapag ito'y pinaniwalaan natin. Proven and tested ko na po yan na talagang naghimala, miracle healing po sa buhay ko ang Panginoon. Kaya alam niyo po, kapag meron kayong nararamdaman na sakit, ipagkatiwala natin sa Lord. Kasi sabi niya sa kanyang salita, sa kanyang pagkamatay sa krus, yun po yung isa pa pong pinanghawakan sa kanyang pagkamatay sa krus, 1 Peter 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan at meron din po tayong gagawin at tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, ang sabi po. Yun yung pinanghawakan ko. Ginawa kong reseta. Lord, sinabi mo, ako'y gagaling dahil sa mga sugat at mga latay na tinamo mo sa krus ng Kalbaryo. So natanggap ko ang kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos. Amen. Wow, praise God. Sabi natin, thank you, Lord. Hallelujah. And last po, sabi po, we are walking in darkness before. Amen. Itong ating buhay dati, John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Take note, ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Amen. Since then na dumating ang ating Panginoon Jesus sa buhay natin, nagkaroon tayo ng ilaw. Amen. Natanglawan yung buhay natin na dati nasa kadiliman. Tayo hinugot sa kadiliman at dinala tayo sa kanyang kaliwanagan. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. At yan po yung ginawa ng Diyos sa atin. So, kailangan din po tayo na ma-represent din natin ang ating Diyos na ilaw. Maging ilaw po tayo sa sanlibutang ito at maging asin po tayo sa sanlibutang ito. Amen. So, ipag-pray natin, natulungan tayo ng Lord na ma-represent natin siya ng tama. Amen po, na hindi natin siya napapahiya, hindi natin siya nasasaktan. Napakahalaga ng ilaw.
Lalo na kapag ikaw ay nakakilala na sa Lord, ikaw ang unang titignan, saan sa pamilya mo. Buti sana kung yung mga ginagawa mong tama, ang tinitignan nila, hindi. Ang ginagawa nila at binabantayan pa ay yung mga mali na nagagawa po natin. Hindi naman po tayo perfect, di ba po? Pero hindi naman ibig sabihin na dahil hindi tayo perfect, gawin nating passes, yung hindi tayo perfect, para gawin natin na yung gusto natin to the point na magkasala tayo sa harapan ng Diyos. Huwag po. Amen. By the grace of God, sabihin natin, Lord, help me, Lord. Amen. Tulungan mo ako na masunod at magawa ko, malakaran ko yung mga salita mo sa buhay po natin. Amen. So, what is the good news now? Now that we are Christians, so ulitin ko na kaya nga napakahalaga po yung kaligtasan na niregalo ng Diyos sa buhay ng tao. So ulitin ko yung 14 na bagay na ginawa po natin before we became Christian, that who am I sa paningin ng Diyos. Ulitin ko that we are enemies of God, pero praise God, ngayon naging kaibigan po tayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So we are helpless before, pero ngayon, grabe, na naging malakas na tayo sa tulong ng Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay at nakamtan natin ang buhay na walang hanggan. We are ungodly, pero ngayon, nasa Diyos na tayo, we are godly people of God. Amen? So we are sinners, pero ngayon ay salamat sa Diyos, tayo po ay naging righteous na, naging malinis na sa harapan ng Diyos by the grace of God. And we are lost before, pero ngayon nasumpungan na natin si Lord. We are poor in the spirit, nang tinutukoy po rito, pero ngayon ay mayaman na po tayo. Ang totoong mayaman ay tayo po na mga anak ng Diyos na may salita. Hindi man tayo mayaman sa mga material na bagay, pero tayo ay mayaman sa salita ng Diyos. At ito yung kayamanan na hindi pwedeng mananakaw o makukuha ng sinuman, kundi ito yung kayamanan na dala-dala natin, pagharap natin sa Diyos, ay ito yung kayamanan po natin na ihaharap po natin sa Kanya, yung ating relasyon at pagsunod natin sa Panginoon. We are blind, pero salamat, binuksan tayo sa katotohanan. We are under God's judgment, pero ngayon, hindi na po. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay hindi na tayo husgahan, At tayo ay nakalaya na dahil sa ating pananampalataya, at higit sa lahat, ay meron na tayong buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo ngayon, wala tayong, hindi tayo dapat matakot mamatay, pero alam ko, hindi pa tayo kukunin ng Diyos kasi may purpose pa, meron pa tayong gagawin, Marami pang buhay ang kailangan mailigtas sa pamamagitan ng buhay po natin. Amen po. Then we are dead through our sins, pero tayo ay buhay na buhay ngayon. Buhay na buhay ka ba ngayon? Gising na gising ka ba? Ha? Na makikinig pa ng salita ng Diyos, marami pa po tayong mapapakinggan ng mga salita ng Diyos. Po? Amen. Amen po. Marami pang oras. Meron pa akong oras, ilang oras pa. 1 hour pa. Amen. Amen po. So we are fully slave to passions. Yan. Pero ngayon ay naging matalino na. Amen. Hallelujah. We are all doing evil deeds. Pero ngayon, by the grace of God, ay mga tama na po yung ating mga ginagawa na lumalabas na sa bibig natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Kahit may mga pagsubok, thank you, Lord pa rin. Amen. Yan naman ang kailangan na gawin po natin. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos. We are far from God, pero ngayon, grabe, nasa atin na mismo ang Holy Spirit. Sa atin na mismo na nananahan, nakatira sa atin. Grabe, Ay, thank you, Lord. Napakahalaga po natin talaga sa harapan ng Diyos. So, ngayon, sabi po, we are without hope, pero nagkaroon na tayo ng pag-asa dahil kay Kristo, dahil sa pagkamatay niya. And we are walking in darkness, ngayon ay nasa
Light na po tayo. Now that we are Christians, ano po? From the moment we receive Christ into our lives, ang sabi po rito, we have a new relationship with God. So ano po yung natanggap po natin na pagpapala, nung nakipag-isa tayo kay Hesus Kristo, tinanggap po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas natin. Una po, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Yan po ang katotohanan. We are at peace with God. Sa Romans chapter 5 verse 1, kaya ngayon, itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Amen. Napakasarap, sa totoo lang, ang meron na pong relasyon sa ating Panginoon. Lalo na kapag lalo pa talaga magpakalalim pa tayo, magkaroon tayo ng deep relationship, deep intimacy sa Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, napakasarap talaga. Dahil sino ang taong walang dinadaan ng pagsubok? Alam nyo po, pinaka-the best solution, anuman yung mga pagsubok mo, anuman dinadaanan mo, ay number one, sa Diyos tayo. Lalapit dahil may relasyon tayo, ay sa Diyos tayo. Aasa sa Diyos tayo. Pag-o-open sa Diyos tayo, iiyak. Amen. Gaano ang kabigat yung dinadala mo. Pag yan po ay ibinigay mo, sinuko mo lahat sa Lord, ay mawawala po, maging magaan ang lahat. Amen? So meron tayong kapayapaan. Ano man yung mga ginagawa natin, meron pong kapayapaan. Alam niyo po ba na sa buhay ng tao, pinakamahirap po talaga sa buhay ng tao ay yung walang kapayapaan. Yan po ang pinaka-dangerous part na nangyayari sa buhay ng tao. So praise God dahil sa ating Panginoong Hesukristo, dumating siya sa atin, ay meron tayong peace. Na every morning, paggising natin sa umaga, ay may kapayapaan. Meron tayong kapanatagan na lalapit sa mahabaging trono ng ating Diyos. Amen? Pangalawa, wow, a child of God. Wow, thank you Lord, naging anak ako ng Diyos. Hirap po kapag talagang hindi ka tunay na anak. Sa natural, talaga kapag hindi tunay na anak, ay meron na kasing bagong batas ngayon na kahit hindi tunay na anak sa labas, ay meron na rin pong natatanggap, Pero alam nyo, kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sabi nga sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam niyo po, nung lagi ko pong itong binabasa, one time merong nagrema talaga sa akin, na-appreciate ko how, Lord, thank you. Dahil binigyan mo ako ng karapatang maging anak mo. Amen. It is a blessing for us sa buhay po natin na nagkaroon tayo ng karapatan na naging anak ng Diyos. Ang sarap po ng tunay na anak. Ang sarap po na meron kang tinatawagan every morning, paggising natin sa umaga na, Amang nasa langit, our Father in heaven. Salamat. Salamat sa kabutihan at katapatan mo. Meron tayong tinatawagang Ama kahit na hindi natin siya nakikita, pero damang-dama po natin yung pagyakap at pagmamahal niya sa atin, na patuloy niyang ipinapadama sa atin bilang mga anak niya. Ang ating Ama ay lagi siyang uhaw sa atin, sa presensya natin. Kaya ang gagawin natin, pag tayong mag-atubiling lumapit lagi sa mahabaging trono ng ating Diyos. Lagi tayong idulog natin lagi ang ating sarili sa Panginoon. Kahit na meron tayong kapalpakang nagagawa, so sabihin natin lagi, Lord, isiksik natin yung sarili natin. Sinisiksik ko yung sarili ko sa iyo dahil ayaw kong mawalay sa iyo. At yan po yung pangako ng Diyos that nasabi po na I will never, Hebrew 13 verse 5, that I will never leave you nor forsake you. Yan po ang pangako ng Diyos. Totoo naman, di ba? Sa iyo mismo, based mo sa experience mo, kahit na ang dami nating pagkukulang sa Diyos,
Nagkulang ba ang Panginoon? Iniwan ka ba ng Diyos? Hindi. Lalo pang gumagawa siya talaga ng paraan para ano, kapag nakita na lumalayo ka na, gumagawa siya ng paraan. Kung minsan talagang ialaw niya, papaluin ka kasi mahal ka niya eh. Mahal niya tayo, amen. Ganyan ang Diyos. Amen. Gumagawa siya lagi ng paraan para lagi lang natin siyang maalala. Bumalik tayo sa Panginoon. Amen po. So, yan po ang nangyari. Nagkaroon tayo ng kapayapaan at naging anak tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya. Ano po? Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. And another one, completely forgiven. Yan. Completely forgiven. Kapag sinabing completely forgiven, may mga bagay tayo talagang nagagawang kasalanan dahil hindi naman po tayo talaga pang perfect. Ano po? Yung mga completely forgiven, ibig sabihin, yung sinabi niya completely forgiven, ay napatawad na niya yung ating mga kasalanan no nakaraan, yung past po natin, yung present, at yung future. Amen. Yan po. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Yan ang sinasabi sa kanyang salita sa Colossus 1:14. Grabe, ano? Hallelujah. So, meron pa ba tayong reason na hindi tayo magpatuloy sa Lord? O hindi tayo magpagamit at maglingkod sa Lord? So, ito yung yung magi-inspire sa ating lagi na yung kabutihan ng Diyos, na nagkaroon tayo talaga ng completely forgiven. Ang sabi nga, di ba, sa Isaiah 1:18 to 19, ano po? Gaano man karumi, sabi niya sa Isaiah 1:18, gaano man karumi, gaano man tayo karumi, pero tayo ay nilinis ng Diyos. Halikayo, sabi pa ng Panginoon, at mag-reason daw ang tao sa kanya. Di ba? Ang sabi po niya rito, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow." Wow, praise God. Grabe, hallelujah. Thank you, Lord. Gaano man daw karumi, kadami yung kasalanan natin ay gagawin niyang malinis na kagaya po ng kasing linis po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Salamat, Lord, dahil pinatawad mo kami completely. Amen. So, another one na natanggap natin na pagpapala, brought near to God. Yun. Sa Ephesians 2:13, ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na, malayo na kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yes. Nagkaroon na po tayo ng closeness. Na anytime natatawag tayo sa Lord, lagi siyang nariyan. Nakakarinig ng ating mga hinaing, nakakakita. Amen. He's the omnipotent God, makapangyarihan ng ating Diyos. He's the omniscient God. Nakikita niya ang lahat. Walang lingid po sa Kanya. Alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Alam niya kung ano yung iniisip mo. Alam niya kung ano yung pinaplano mo. Alam niya kung ano yung tinitibok ng puso mo. He is the omniscient God. He is the all-knowing God. Sabi nga, pagtapat tayo sa Lord, kung minsan di tayo tapat pa rin talaga ang Diyos. Lalo na kapag tapat tayo sa Lord, sabi nga, lalapit pa lang tayo, ay alam na niya kung ano yung kailangan pa natin. Yan po ang ating Diyos na nagmamayari at pumili at tumawag sa ating buhay. Amen. At ito ang napakaganda, that we are sealed with the Holy Spirit. Sinilyohan po tayo ng Diyos na kanyang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na ito na nananahan sa atin, ito po yung great instructor po natin, great God, great
kaibigan po natin, ano po? Sabi po niya sa Ephesians 1:13, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Amen. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, binigay niya ang banal na Espiritu. Wow, thank you Lord, na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Amen. Hallelujah. Meron na tayong tatak ng Holy Spirit. Grabe ano, tinatakan na tayo na you are sealed with the Holy Spirit. Yan yung pangako niya sa atin. Nang sabi, di ba, nung ang ating Panginoong Jesus, nung nag-mission siya, dito natapos na niyang kanyang mission. Sabi niya, babalik na ako sa Ama. At meron akong pangako, bababa sa inyo ang Holy Spirit, the comforter of our life. Hallelujah. Ito po, napakasarap po. Alam niyo po, napakasarap na lagi nating i-acknowledge ang Holy Spirit sa buhay po natin. That we honor Holy Spirit in our life. Ano po? Kasi siya po talaga yung kasakasama natin, katuwang natin, and we are the carrier of the Holy Spirit. Tayo yung templo ng banal na Espiritu. Amen. Siya po yung ating tagapagturo. Pag meron kang nakalimutan o gustong malaman, sabihin mo, Holy Spirit, turuan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Amen. Siya yung ating kalakasan, comforter, strengthener. Yan ang ating Holy Spirit. Kaya nga, by the grace of God, na sana wag nating mag-grieve o mapasaktan ang Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Dahil tayo ay tinatakan na ng Diyos ng kanyang Espiritu Santo. At ang Holy Spirit, siya po yung patnubay po natin, siya lahat sa ating buhay. Napakasarap na meron tayong Holy Spirit sa buhay po natin. Amen. Great provider, great instructor, great teacher, great God. Hallelujah. So yan po. Amen po. Okay pa, meron po tayong na natututunan. Gising pa ba kayo? O inaantok na? Mag-comment naman po kayo sa box. Gising pa ako, Pastora. Sabihin niyo po. So, nag-enjoy po ba kayo na na makinig ng salita ng Diyos? Dahil marami pa po tayo, hanggang 4 o'clock pa po tayo. Amen? Amen po. Amen. Hallelujah. Anong sabi dito? Si Josephine. Ayan, okay. Thank you. Sir Emerald Tamayo. Wow, nakaka-bless ka naman, Hallelujah. So, alam ko na anong oras na po dyan. Ayan, lahat po ng mga gising ay pagpapalain ng Lord. Amen. So, next po, the blessing that we receive is no longer living in darkness. Amen. Talagang dati namumuhay tayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na tayo dahil dahil sa ating Panginoong Hesus na dumating ang kanyang salita sa buhay po natin. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo, sabi po, na naliwanagan na kayo. Amen. Totoo to. Pag sinasabi natin talaga na nasa Panginoon na tayo, kailangan makita talaga sa buhay po natin. Napakaliwanag. Sabi, dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya, sabi po, ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Amen. So, lagi nating hilingin sa Lord, panalangin, Lord, tulungan mo ako. Sabi, diba? Yan yung ating laging pakanasain at hilingin sa Kanya, Lord, ma-develop yung fruits of the Holy Spirit. Kasi kung minsan hindi tayo nagiging aware, nawawala yung fruits. Nawawala po, nalalaglag. Kaya kung minsan, sige, nakarinig ka lang, wala na, nawala yung bunga.
naging bungangera na po. Hallelujah. Hello, hello. So, kailangan po pakanasain natin lagi, ito yung lagi ko din talagang hinihiling, Lord, mag-build yung fruits of the Holy Spirit. Di ba? Number 1, love, joy, peace. Di ba? Alam po natin lahat yan. Lalo na yung self-control, no? Mahirap. Pero sa tulong ng Lord, yan. Hi, thank you, Auntie Luz, Esteban, you're watching. Thank you. Hallelujah. Pagpalain ka ng Lord. Amen. Okay, so next po, we are members of His kingdom. Wow, grabe, no? Grabe na to. Grabe ginagawa ng Lord sa buhay natin. Amen. Colossians 1:13 to 14, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo ng ibig sabihin ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Thank you, Lord. And another one, love by God. Yan. Grabe, ano, totoo naman, ano. Kahit na kung minsan, ang dami nating kapalpakan, pagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, grabe pa rin talaga daman-daman natin yung pag-ibig ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, yun nga po, the love of God conquers all. Ano? Hallelujah. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ay, thank you, Lord. Amen. So napakaliwanag ano, na unang umibig talaga sa atin ay ang ating Diyos at in-express niya ang kanyang pag-ibig sa atin, pagmamahal sa atin noong binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ano po? At nagkaroon talaga tayo ng buhay. Hallelujah. At doon po na tayo naman po talaga ay, sino nagsasabi dito lagi na, I love you, Lord. I love you, Lord. Ano? Lalo na kapag talagang lagi kang nagpre-pray sa Lord, wala tayong masasambit, Lord, I love you, Lord. I love you. Alam niyo sa totoo lang, si ang Diyos talaga nakakaalam, nakakatarok kung ano talaga yung nung nilalaman ng puso natin. Kasi parang ako, ano, na-experience ko, si talagang prayerful talaga ako dati. Ano po, hallelujah, ngayon medyo nabawasan na dahil hallelujah. Amen. Pero yun po ang hiniling ko sa Lord, Lord, maibalik yung dati kong ginagawa, yung first love ko talaga sa iyo. Dahil nga sa, siyempre, marami na tayong ginagawa, no? Yun nga, naging busy na tayo sa kingdom. Nakakalimutan natin kung minsan yung hari, yung pinaka the best na talagang kailangan tayong maglaan ng more time sa ating hari. Dahil yun ang tama, no? Yun ang kanyang gusto. So alam niyo ba, habang nagpre-pray ako, nag-worship ako, I love you, Lord. Umiyak na ako, I love you, Lord. I love you, Lord. Really? Alam niyo talagang, ano, pumasok talagang na-hear ko very sharp. Really? If you love me, give more time to me. Wow. Yun po. Amen. Sabi ng Lord, kapag sinasabi natin, kasi kung minsan talaga galing lang sa bibig natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero deep inside pala sa puso, sabi talagang, really? If you love me, give more time to me. Wow, yan po. Amen. Hallelujah. So, sabi sa John 15:9, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama, manatili kayo sa aking pag-ibig. Yan ang katotohanan yan kung bakit tayo nagpapatuloy na maglingkod kahit anumang mga pagsubok dinadaanan natin. Amen. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nakakatayo, nabubuhay, nagpapatuloy. Amen po. Thank you, Lord. So, given eternal life. And another one ay natanggap natin, given eternal life. No? John 3:16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang puso
ng Bible. Ano po? Alam niyo po ba dahil testimony ka no kung paano ako na nag full time sa Lord. Dahil yung aking pastor before ay na taga Rojas, lagi niya akong sinasabihan na mag full time ka na sa Lord. Ako kasi dati meron talaga akong restaurant. So dahil siyempre nag-e-enjoy ka po lalo na kapag maraming kita, talagang nag-e-enjoy ka. So ganun po ako dati before. Pero alam niyo kung bakit ano yung nag-push sa akin na nag full time na talaga sa Lord, na naginip po ako. Kinausap ako ng Lord through panaginip sa dreams na hindi ko pa gaano alam ang Bible noon, ano. So, yung sa panaginip ko sa John 3:16 na nangangaral po ako. At yung pangangaral ko po ay Ilocano na nakaupo ako na napalibutan ako ng napakaraming tao na hindi ko kilala yung iba doon. Ang nakilala ko lang doon yung auntie ko at saka yung uncle ko. Sa lugar mismo ng aming lugar po namin, sa aming baryo. So, doon ko napanaginipan, nangangaral ako na yung sa Ilocano na pinapahayag ko ang John 3:16. At tapos noong nagising na ako, sabi ko, kinuwento ko sa pastor ko, ayan, nangungusap na si Lord sa'yo. Doon po yung talagang nagdesisyon na po ako talaga. Iniwanan ko, hindi ko pinanghinayangan yung business. Iniwanan ko po sa aking sa aking pamilya, sa aking nanay, sa aking hipag. So, ang ginawa ko ay nag full time na po ako. Nagtataka po yung mga customer ko bakit daw iniwanan ko, siguro daw ay may mas malaki daw yung sweldo ko sa paglilingkod. Hindi nila alam, wala naman tayong sweldo sa paglilingkod ng Lord. Amen? Basta ang mahalaga, 100% na kinumit natin, yung buhay natin sa Lord. Since then, na nag-commit ako, na naglingkod sa Panginoon, alam niyo po ba, na up to now, hindi po tayo pinagkulang ng Diyos. At laging andun yung kagalakan at kapayapaan to serve God. Yun nga, to serve God is our great reward. At nakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Amen po? Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano pa Hallelujah. Yan, mga nagjo-join. Yan, sabi ni Pastor Walter, wow. Amen. Malaki talaga ang nagagawa ng panaginip. Amen po ba, Attorney Vern? Nakarelate din si Attorney Vern. Opo, ang Diyos ay nangungusap through dreams. Yan po ang katotohanan. Amen. So, praise God. Hallelujah. So, thank you, Lord. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. At another one, we are secure in God's love. Amen. Meron tayong kasiguraduhan. We are secured because of God's love. Na yung sinasabi po sa Romans 8:38 verse 39, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin. Amen. Sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu sa mundong ito, o ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ano man ang i-offer sa atin ng mundo ay hindi yan po ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ano man ang pinakaharap mo ngayon, sabi po, wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Andun po yung secure po in God's love. Amen. Hallelujah. And then another one, we are saved by God's grace. Yes. Wala talaga tayong maipagmamalaki sa Diyos. Magaling ka man, matalino ka man, lahat nasa sayo sa mundong ito, wala pa rin tayong pwedeng maipagmamalaki sa Diyos. Salamat sa Lord, magaling ka, nasa iyo na lahat, nasa Panginoon ka pa, nakakilala ka pa sa Lord, wow! Wow na wow! Yan po ang pinaka-the best, pinaka-magandang nangyari sa buhay ko na. Kagaya ni Attorney Vern, no? Attorney na yan, pero praise God.
Dahil may purpose siya, binigyan siya ng Lord ng wisdom, ng kagalingan, for a purpose, magagamit po niya ito sa kanyang kaharian. Amen? Amen po ba, Attorney Ber? Nakikinig po ba kayo? Yan, you are saved by God's grace. Ephesians 2, verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. It is a God's gift. Amen? At hindi galing sa inyo. Amen. Wala naman talaga tayo may pagmamalaki. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Yes, because of our faith of God na nilagay sa atin. At ang kaligtasan ito, ang pananampalatayang ito ay galing lahat sa Diyos. Kaya wala tayo talagang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kundi ang laging gawin natin ay magpakumbaba tayo lagi sa Panginoon. That we are always acknowledge God in our life, that we can't do nothing without Him in our life. Amen? Yan, okay. And last, we are chosen by God. Wow. Sabihin mo, pinili, ilagay mo, sabihin mo sa pangalan mo, Micaela, pinili ka ng Diyos. Kakaiba. Amen? Pag chosen by God, kakaiba po, mga kapatid. Ephesians 1, verse 4 to 5. Okay, basahin po, no? Bago palikhain ang sanlibutan, take note, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo maging banal, hallelujah, at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iyan ang kanyang layunin at kalooban sa buhay po natin. Wow! Thank you, Lord. I am chosen by God. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, isa ka, ako at ako, ay pinili ng Diyos for a purpose. So kapag tayo pinili ng Diyos, wow, we need to appreciate it. Amen. Kailangan po natin itong pahalagahan, kailangan po natin itong ingatan. At lagi nating tatandaan, ito yung laging sinasabi po ng ating pastor, our spiritual parents in the Lord, more of Him and none of us. Amen. Wala naman talaga tayo lahat. Dahil lahat na nasa atin ay galing sa Diyos. Buhay mo, galing sa Diyos. Lakas mo, galing sa Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father God. Napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ito po ang aking conclusion. Jesus said, whoever comes to me, I will never drive away. John 6:37, he describes, ang sabi po niya rito, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita dito, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. He holds us securely. Amen. Itatak natin, ilagay natin sa ating puso na walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Dahil siya ang totoo at nagmamay-ari ng ating buhay. Siya ang tumawag sa atin, siya ang pumili sa atin. Amen po. Kaya nga, sabi sa Philippians 1:6, na hindi papayag si Lord na yung inumpisahan niyang mabuti sa ating buhay ay hindi niya ito tatapusin
hanggang sa kanyang pagdating. Kaya anuman ang dinadaanan natin, we need to move forward. Don't give up. Amen. Don't give up. Magpatuloy po tayo. Magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Dahil buhay na po natin, yung ulit ko, buhay na po natin ang maglingkod sa ating Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat. Pagkat salvation, sabi po, through Jesus is purely God's gift for us. And our part, we need to receive it by faith. Amen. Salamat sa Panginoon. Nawa ang salita ng Diyos na naipahayag po sa atin ay nagbigay po ito ng encourage sa ating buhay. Na patuloy, sabi, never surrender, don't give up. Dahil tapat ang nangako sa atin. Ang Diyos na pumili sa atin. Hallelujah. Okay, tayo salamat sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ipinakita mo sa amin kung sino kami dati, who am I before your son. Papasalamat po kami ng buong puso dahil sa kabutihan ginawa mo sa aming mga buhay. Dumating katotohanan sa amin na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo na aming tinanggap sa aming mga buhay. Salamat hindi kami, O God, magsasawa na magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyong kaputi. Lagi namin alalahanin, lagi namin babalikan ang ginawa mo sa krus ng Calvary. Yung mga sacrifices mo dahil sa akin. Lord, thank you for everything. Yung pagkamatay sa krus, nagkaroon kami ng bagong buhay. Nagkaroon kami ng bagong puso. Ito yung life sharing na maraming pong mga buhay na naaabot. Maraming mga buhay na re-restore, maraming mga buhay na nanumbalik kayo at nagpapasalamat. Salamat sa buhay ng aming mga pastor. Buhay ni Pastor Dong, sa buhay ni Pastor May, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan. Thank you for the hands of your protection for them, Lord. Maging sa kanilang mga anak, Panginoon. Kay Jed, kay Hadassah, kay Carl at kay Saraya, Panginoon. Hallelujah. Kay Lydia at kay Ova. Thank you, Lord. Mag-iingat ako. Pagpatuloy mo silang gamit-gamit na magbuo ng buhay, magbuo ng mga pamilyang maraming wasap. Salamat sa Panginoon. Lagi ko nang magkitanap ng parangalan sa kanilang mga buhay. Salamat ng mga puso. Dahil yung aming buwaran modelo, Panginoon, aming gagawin, O Diyos. Maglingkod kami ng maglingkod kami ng maglingkod sa iyo. Hindi papagod na maglingkod sa iyo, O God. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos. Thank you, Father. Hallelujah. Pagpalain mo ang lahat, O God, na naka-join, Lord, sa daily life sharing family po, Panginoon. Ang needs. Ang sabi mo, Lord, sa iyong salita, my grace is sufficient all your needs. Salamat sa katihan mo, salamat sa katapatan mo,
Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pagtsatsaga mo sa amin. Salamat sa proseso mo na ginagawa at paghubog mo sa aming mga sarili, Panginoon. Thank you, Father. Hallelujah. Lord, binabalik po namin ang lahat. Pagpuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po. Hallelujah.